gamot at ang kabutihan at kaigihan na idudulot nito sa ating katawan. Yan po ay dito sa Kia. Ngayon, alam niyo naman si Tita Ani, kung minsan hindi alam yung pangalan nito o kaya ay native name sa Pangasinan. Alalayan niyo ko Sino nakakakilala sa sa Herbal Buena? Ay, tandali. Gusto kong sabihin, ito ay natuklasan pa ng DOH noong 2003. No? 2003 po ito. Noon nag-umpisa po na i-propagate din o kaya naman ay suportahan ng Department of Health ang mga halamang gamot. Upang sa ganon tayo na malayo sa kabihasnan. At hindi tayo. Yung mga tao, nasa syudad pala ako. Okay, yung mga tao na namalayo sa kabihasnan o kaya ang layo-layo nila sa bayan ay hindi na po kinakailangan maghanap pa ng mga yung bang pang-emergency man lang. Ang dami pong pang-emergency na halamang gamot. Halimbawa, diyan sa inyong lugar, sino nakakaalam na yung balat ng puno ng duhat ay pwede pong gamot yan sa LBM. Sino nakakaalam yan? Pero noong magsimula po ang DOH na suportahan at magsaliksik sila, magsaliksik at suportahan ang kaalaman ng mga tao tungkol sa mga halamang gamot, ay lumaganap na po ang paggamit nito. Sa katotohanan po, ipinromote pa nila ang pagkakaroon natin ng mga herbal plant nurseries sa iba't ibang dako. Kung alam ninyo, o kaya kung hindi nyo alam, marami pong eskwelahan, ang naglagay, ng mga garden nila, a portion doon sa kanilang school grounds, ay marami silang itinanim na herbal plants. Naalala ko tuloy yung aming tiyahin dyan sa Bunuan. Ason? Dyan sa Bunuan Bukid, sila po ay dating teacher. Bagamat yumao na ngayon, pag pupunta ka doon sa bahay nila, merong isang portion doon sa kanilang harapan. Kasi malawak po yung kanilang bakuran, merong isang lugar doon na tinaniman po nila ng mga halaman na halamang gamot. Papakilala niya sa'yo, ito, gamot yan. sa ganito, sa ganito, sa ganito. Papakilala nila. At hindi lang po sa bahay nila, maski doon sa eskwelahan na pinagtuturuan niya. Yung pong natuturo siya dyan sa Bunuan Bukid Elementary School, yung may kasama pong high school noon, meron din silang lugar noon para sa mga herbal medicine. Ganyan po kahalaga ang mga halamang gamot. At ngayon ay lumawak na po yan. Hindi lang iilan katulad ng na-publish ng DOH sa kanilang mga libro o kaya sa kanilang mga research. Kung itong hawak-hawak ko ngayon ay meron lang po silang siyam, at ito ay very common sa atin. At ang dami na ng mga halamang gamot na pinakikinabangan ngayon. Okay, tutuloy natin yan. Isa-isahin natin iisa-isahin natin sa inyo, bagamat siguro sasabihin ninyo, si Ate Ani naman, Tita Ani naman, alam na namin yun Hindi, pinapaalala ko lang mo para doon sa mga hindi nakakaalam, Kababaihan in action, siyempre, sabi nga nila sa English o English? Kahit na Tagalog naman ako. Okay. Sabi ho nila sa English nga ay, let's keep the ball rolling. Kaya, ayan, saluhin nyo na kung ano man ang ibabato namin sa inyo ngayon. Ito po yung mga 10 halamang gamot, ayon po naman sa ating research na sinabi ng DOH noong pahuritong pa na 2003. Okay? At alam nyo naman kung gano'n na kalaganap ang mga herbal medicine ngayon. Unahin po natin sa Lagundi, ang very, very popular na Lagundi, na ngayon po naman, meron pong mga kumpanya na gumawa na yan, ibig sabihin ay i-capsulize na nila, nasa capsule na yan, at siyempre sa atin po naman, sa ating paligid, ay ang ginagawa nila sa Lagundi ay nilalaga. Nilalaga po yan, at sa akin po naman pagkakaalam, yan Lagundi na yan, hindi lamang po gamot sa ubo.
Meron po yung mga tao na meron sila mga medical conditions katulad ng nananakit yung katawan nila, ganon. At siyempre yung gusto nila yung ma-relax. Naku, naglalaga po sila ng lagundi. Ang sarap po kasi na merong lagundi, no? Sa inyong paligid. Lumalaki naman po yung puno niyan. Ngayon, at saka mabilis siyang lumago. Yung mga ibang tao, nakita ko po, sanga-sanga, ilalagay yan sa balde at alam nyo, pagka nilaga nila yan, papaligo nila. Yan, papaligo nila para daw nare-relax yung kanilang katawan. Kaya, bukod doon sa gamot sa ubo, sa sipon, na alam na natin, na dulot ng lagundi, ay para sa iba, alam ko po na nilalagay yan ng mga tao, ipinapaligo nila. Okay? Pero, nakilala ang mga tao, hindi po matanggap yan. Sa lagnat, sa ubo, at ito pa, sa asthma. Pero may mga taong hindi po matanggap yan. Matagal. Gano'n po kayo matagal sa industriya? Pag pinag-usapan natin yung industriya, no? Noon kasi, I started in 69. Opo. Hanggang 1972, hanggang 1991. Yan. Kasi yung sinabing 1972, nasa ibang location ako noon. Sa Angeles City, doon ako nag-start. Isipin mo, bata pa ako noon, mas bata pa sa'yo. Opo. Pagkatapos, dito naman sa ibang network yun, ano? Pero actually, isang network lang yan. Kaya lang ibang location. Yun yung Nation Broadcasting. Tapos, nalipat lang ako dito sa Dagupan noong 1970. Ang tagal na, no? Noong 1991, nag-stop na ako. No? Tapos, natawag lang ako uli ng dating manager dito kung gusto ko pa yun. Parang ikwentahin mo na lang ang mga Ganun po kayo matagal. ang sakit kasi. Hindi, okay naman. Nag-i-enjoy pa na ako hanggang ngayon. Bilang isang senior citizen, maganda na rin yung nagagamit mo yung talent mo, nakakapag-share ka pa rin sa mga listeners mo, ng mga, siyempre mga about developmental issues. Yan. Kasi yan na ang forte ko eh. Ayaw lang ng showbiz. Ayaw magkalat ng chismis. Hindi ko forte yung showbiz. Pero ako pwede nila ako i-showbiz. Pwede. Pwede namin kayo tanongin. Ay, hindi. Mga showbiz. Alam showbiz, hindi. Okay. Hindi po showbiz. Inspiration po. Inspiration sa field niyo po. Lalo na po sa segment na kababaihan action. Alam mo talagang inspirasyon. Ang unang-unang inspiration mo yung mga listeners mo. Okay. Kasi every time na you go on board, before you go on board, iisipin mo sila. Ano ba makukuha nila sa akin? Pagpupukot yan. Tama. Pag binuksan ko yung mikropono, mayroon ba silang pakinabang? Ganon. Yun ang mga inspirasyon ko sila. Masaya ba sila pagkausap ko sila sa ere? Kaya ang inspirasyon mo palagi, yung listeners mo. At saka siyempre meron kang captured audience. Alam mo kung ano sila, di ba? Tama. Yung estado nila sa buhay, mga homemakers ba sila, and every time na mag-prepare ka ng topic, no? Alam mo rin mo para kanina yung topic na i-discuss mo. Pero siyempre parang general. Magikinabang ang lalaki, magikinabang ang babae. Pareho magikinabang. Magikinabang din yung mga bata. Kaya lang po minsan, meron tayong for adults only. Minsan-minsan lang yun. Kasi kung minsan kinikiliti din natin yung mga listeners natin. Siyempre in the sense na mahikinabang sila dun sa topic. May enjoy nila. Alam mo na yung parang pag mag-asawa. Meron din pong gano'n. Meron gano'n, oo. Meron din yung panlalaki lang na pwedeng pakialaman ng babae. Meron yung pambabae na nakikialam din yung lalaki. Yung mga gano'ng topic. Iba-iba. Ngayon, yung discuss natin ngayon, laging parte yan ng program natin kasi health conscious ng mga tao. Tama. Ganun lang, sila lang inspirasyon ko. Wala nang iba. Wala na po akong mga tatanong. Pero salamat po sa opportunity na to. Ay, salamat din sa opportunity. Naging showbiz na ako ngayon. Hindi, joke lang. Okay, sige. Salamat. Thank you very much. No? Thank you very much. At saka good luck sa iyong career. Opo, salamat. Okay.